nung umpisa, di bangat kay ganda. Ba't nung nawala si Caplito Mendoza, nagkaisang na yun na pag-iwanan na. Ako si Dennis Mendoza, 43 years old, 11 years na kagawad ng barangay Nagkaisang Nayon. Bunsong anak ng isa sa matagal na naglingkod sa ating barangay na si Angelito Mendoza. Kami po ay taal na tiga Nagkaisang Nayon. Kami po ay biniyayaan ng mga lupa dito po sa ating barangay. Mga lupa na kung saan dinevelop po ng aming magulang para maging apartment po ito. Doon ho, kami po ay may korporasyon, magkakapatid. At hindi lang po yun, meron po tayong mga personal din po na hanap buhay. Marami akong natutunan kay Tatay Lito. Yung pagsisilbi o paglilingkod ng pantay-pantay. Siya ay namumuno dahil mahal niya ang Nagkaisang Nayon. Ang pagsisilbi niya ay nararamdaman ng mga kabarangay natin. Sabi niya sa akin, ang pagbibigay ng importansya ng ibang tao ay wag na wag mong kakalimutan. Kaya yun ay nai-apply ko dito din sa ating barangay. Lalo-lalo na sa mga hinaing ng mga tao. At ang nakita ko din sa kanya, pag siya ay tumulong, bukal sa puso niya, yung masaya ka sa ginagawa mo. At hanggang ngayon, hindi lang ako, sa pamilya namin, sa pamilya Mendoza, ay ganun po ang aming ginagawa. Ang pagtulong na walang iniintay na kapalit. Sa 11 years po na pagiging kagawad ko, dito nakita ko ho na pwede pa natin paunlarin ang ating barangay. Dito ho ay tayo po ay nagdesisyon na magbuo po ng team dahil sa hiling na rin po ng mga kababayan natin dito sa barangay Nagkaisang Nayon. Sa 11 years na ako ay naging kagawad, may mga committee tayong hinawakan. Tayo po ay humawak ng committee ng education, sa inspection at saka sa health. So yung paggaganap ko po sa aking mga tungkulin, yun po yung akin na iambag dito po sa Nagkaisang Nayon. Mayaman po ang ating barangay. Pero dito po sa ating barangay, ang binabudget lang po pagdating sa edukasyon, no? Sa loob po nung ako po ay naging kagawad, no, sa 11 years na nakita ko, 50,000 pesos lang po taon-taon ang nilalagay na budget ng ating barangay. Kaya nga po dito, nakita ko, wala hong mararating. At ito po ay natutuwa naman ako dahil sa bawat babako ay talagang sinasabi naman ng mga taga Nagkaisang Nayon na totoo na kung sino lang ang malapit sa kusina, yun lang ang nauulingan. Sa totoo lang, yan nga kung isa sa mga dahilan kung bakit to nabuo ang Team DM. Alam po ninyo, ang mga kagawad pong napili ko ay masasabi ko po may mga kapasidad para maglingkod. Alam po ninyo, kaya po ako nagdesisyon na kumandidato bilang chairman kasi gusto ko hong baguhin ang sistema ng ating barangay. Pamulat po sa tao na hindi po mahirap ang barangay natin. Ang barangay po natin ay isang mayaman na barangay dito po sa Quezon City. Malaki ho yung kaya pang gawin, no? Kaya pang i-asenso ng ating barangay. Ang naging inspirasyon ko, yung mismong mga taga Nagkaisang Nayon na nakikita ko na kailangan na magkaroon ng isang tapat at malinis na gobyerno. At gusto ko pong ipakita na mali yung kalakaran na nasimulan na. Mali yung kalakaran na nakasanayan na nila. Akala nila ang barangay natin hanggang doon na lang ang magagawa. Pero hindi po totoo yun. Mga kabarangay ko, ang barangay natin ay mayaman. Maraming kayang gawin. Sabi nila, ako daw ay matapang na leader. Hindi ako silaw sa pera. Ako rin ay isang leader na hindi lang basta yung gusto ko lang masusunod. Ako yung leader na marunong makinig, lalo na sa ikagaganda ng ating barangay. Sa 11 years ho, ako ho yung kagawad na wala pong nasabing committee na may malaking budget. Ang aking pong may budget lang ay yung education, 50,000. Pero sa kabila po nun, tayo po ay nakakatulong base na po sa personal natin. Ugali po natin, hindi ko po kasi pinopost yung aking mga naitutulong. Kaya lang, yung iba nga ho, dahil kailangan ho siguro malaman din nila, kagaya po nung panahon ng pandemic, meron po mga truck ng toge na umiikot po sa ating barangay. Hindi po nagpapakilala, basta binibigyan po ang mga nangangailangan, botante man o hindi. At ang kanilang pagkuha ay hindi po yung bibigyan lang ng kilo-kilo, kung hindi timba-timba. Nung nagkaroon ng lockdown, imbis na mga delata, noodles, tayo po ay nagbigay ng banye-banyerang mga isda para sa kanila. Meron din pong lugar na kung saan ay nangailangan sila po ng drainage. Siguro
Hindi lang ho pang kagawad yun, pero tayo po ay tumulong para po magbigay ng drainage sa isang lugar po. At doon po ay hindi na po ako nagpakilala at wala pong social media. Nagkaroon po ng bayanihan doon po sa lugar na yon. Nagsagawa po tayo ng job fair. At ang mga umaten po doon ay halos kulang-kulang 300 po. At ang maganda naman po, marami po tayong nabigyan ng trabaho. At lahat po ng aking mga nabanggit, lahat po yon galing po sa sarili natin, sa personal po natin. Ako sa 11 years na ako po ay kagawad ninyo, kayo po ba ay minabalitaan na ako ay napatrobol? Kayo po ba ay minabalitaan na ako ay na-involve man lang sa kahit anong kaso? Yun ang madalas na sinasabi. Puro matapang, nakakatakot ang Mendoza. Pero narinig nyo pa ang pamilya Mendoza ay kurap. Tayo din po ay dumaan din po sa pagkabata. Pero doon sa mga naranasan natin, wala naman pong perpekto. Yung sinasabi po nila sa akin, sa tingin ko ho, no, yung pagiging kagawad ko naman po 11 years, ako naman ho ay wala naman pong inaragabyadong mga tao. At doon po sa 11 years na yan, nagsimula po ako na ang ranking ko po nung una ay number 7. At ito po ay umangat na number 2. Siguro ho, hindi naman po tayo magugustuhan ng mga tao kung hindi naging maayos ang aking serbisyo sa barangay Nagkaisang Nayon bilang kagawad. Kung ako po ipapalarin sa darating na halalan ng barangay election, gusto ko lang naman pong sundan ang yapak ng aking ama. Ang legasiya, ipagpatuloy ang legasiya ng Mendoza na makatao, makadiyos. Higit sa lahat, gusto ko pong iparamdam din sa mga tao na ang barangay ang dapat tumulong sa tao. Ang kailangan namin ay bagong sandigan. Parang si Caplito kung manindigan. Parang si Duterte sa katapangan. Kay Dennis Mendoza walang iwanan. Sa pagkakaisa ng tao, pagbabago'y magiging totoo. Nagkaisang nayon muling aasenso. Sa pagbago ng sistema ng ating barangay, isa na rin dito pagdating sa empleyado. Alam niyo po ba na dito sa ating barangay, ngayon tayo po ay merong kulang-kulang 300 employees na kung saan pinapasahod po natin ito ng 25 million kada taon. Kung ako po ang magiging chairman, siguro ang mga empleyado natin dito ay yung sapat lang para nang sa ganun, ang magiging serbisyo sa ating barangay ay quality, hindi quantity. Hindi ko po ilalagay sa kahit anumang posisyon ng aking asawa. Lalo-lalo na sa gender and development. Kasi po ito ay 5% ang pondo ng ating barangay. Na kung saan ito ay merong kulang-kulang 3 milyong piso kada taon. Sisiguraduhin ko sa inyo, bago pa lang pumasok ang mga estudyante natin dito sa barangay Nagkaisang Nayon, kayo po ay makakatanggap ng school supplies na manggagaling sa barangay Nagkaisang Nayon. Tayo po ay magkakaroon ng hatid sundo eskwela. Pagdating sa kalusugan, tayo po ay magtatayo ng butikang barangay, paikot ng barangay Nagkaisang Nayon. At tayo rin po ay magtatayo ng mga diagnostic laboratory na makakatulong po sa ating barangay. At tayo rin po ay magtatayo ng dialysis center sa mga sumusuporta po sa Team DM, sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Hindi man ho magarbo ang ating sistema, pero sisiguraduhin ko po sa inyo na maglilingkod po tayo ng tapat at may takot sa Diyos. At asahan niyo po, ito ay mararamdaman po ng bawat isa ng mga taga-Nagkaisang Nayon. Sa pagkakaisa ng tao, pagbabago'y magiging totoo. Nagkaisang nayon muling aasenso. Si Cap Dennis kaibigan, hinding-hindi ka iiwan. Samahan natin tungo sa kaunlaran. Nasa dugo ang katapatan, nasa dugo ang paninindigan. Di niya matiis ang inyong karaingan, kaya't minabuting siyang lumaban.
Dennis Mendoza po ang namumuno sa team determinadong maglingkod. Ibalik natin ang tapat at patas na paglilingkod para sa ikauunlad ng barangay Nagkaisang Nayon.